May nahuli daw na daga. Tara. A day in a life as a pest control officer sa Go Forward Pest Control. Ngayon, malalaman natin kung ano ang ginagawa ng isang pest control officer. Di ba, sir? Yes po. Samahan mo kami, pupunta tayo sa isa sa mga client namin. Tara! Samahan nyo kami! Basta Go Forward, may sasakyan. Tiyan nyo, di ba? Ang ganda, di ba? Pagdating kasi sa service, kailangan talaga strict. Kasi pag hindi ka strict, yung treatment na every client natin, ang nangyayari, hindi siya quality. Walang quality. Kailangan talaga i-monitor yung mga client para makita natin yung output na maganda ba, sakto ba yung ginawa natin. So dapat yung frequency ng pag-visit natin nasa sakto. Hindi yung pagkatapos ng treatment, wala nang visit after. So kailangan tignan natin kung sakto ba yung mga ginagawa ng mga pest control technician natin. So ngayon, pupunta tayo sa isa sa mga client natin para i-monitor na naman natin kung kumusta na ba yung mga concerns nila doon. A few moments later. So, malapit na tayo sa pupuntahan natin. Panoorin nyo hanggang huli, huwag nyo i-skip. So, tara. So, andito na tayo. Tara, pasok tayo. Asam tama to? Yes, me. Baba. So, dito mo mag-monitor? Maghima ko may kwan nito. Magbuhat mag-traps dito. Gagawa sila ng traps doon sa basement. So, tara, samahan nyo kami. So, itong gagawin nilang mga traps is para to sa daga. For prevention use na din siya para maiwasan natin na yung mga papasok na mga daga is maka-infest siya sa kliyente. May nahuli daw na daga. Tara. Buhay pa talaga, pero hindi na talaga ito makakatakas. I-dispose na to ng technician natin ngayon. Tara, samahan nyo ako, tignan natin kung paano nila ginagawa yung traps. So, ito yung mga rat traps na ginagawa nila. Lalagyan niya ng bait, tapos ilalagay natin sa mga areas kung saan dapat siya ilagay. So, yung nakikita nyo, may suot silang gloves. As part of the SOP, kailangan talaga na mag-gloves. Konting fun fact lang sa daga. So, yung daga is colorblind sila, pero malakas yung mga pang-amoy nila. So, ginagawa natin, pag naglalagay tayo ng bait, kailangan talaga may suot tayong gloves para maiwasan na yung amoy natin mapunta sa baits. So, ngayon, ang gagawin nila, yung mga ginawa nilang mga traps, i-install nila kung saan dapat ilagay. So, lalagay nila yun kung saan dumadaan yung mga rats, yung mga daga, para mahuli. And no more daga. Kita nyo yan? Yung mga na dyan, yung mga spot na yan, pwede yan tirahan ng mga ipis. Yan yung mga singit-singit, madidilim. Yan yung mga common areas kung saan tumitira yung mga cockroaches. Tapos, kung may gap pa yan, pwede din yan daanan ng mga daga. So, kailangan i-seal talaga natin yan para prevention na din na pumasok sila sa area natin. So, andito na tayo sa labas ngayon. Di ko na na-video yung palabas ako kasi di ko lang na-video. So, tara, balik na tayo sa office para magawa na din natin ng report kung ano yung mga observation natin doon. Tara! Now, I'm driving. Pabalik tayo sa office pero pag-usapan natin konti yung doon sa client natin kanina. So, as you can see, may nahuling daga, di ba? Very important talaga ang pest control sa atin. Kasi imagine mo, pag yung daga nasa bahay nyo, yung nahuli nasa bahay nyo, pero wala kang pest control. Tapos ngayon, kinagat yung mga gamit nyo, mga damit nyo. Tapos yung mga ihi, hindi nyo kasi nakikita. Nasa mga pinggan nyo na pala, sa mga utensils. Posibleng magbigay ng sakit sa inyo. So, kailangan talaga na may pest control kayo. Para din yan sa health nyo, sa mga family nyo. Kaya, very important talaga ang nabibigay ng pest control sa buhay natin para din sa safety natin. That's the day in the life of a pest control officer. Ngayon, alam mo na kung bakit it's a must ang pest control. Para maiwasan natin na makakuha ng sakit galing sa mga daga. Pero maliban dyan, may mga ibang vlogs pa tayo sa cockroaches, sa lamok, at saka sa mga fumigations. Abangan nyo ang next vlog natin. Anong gulang, sir? Hindi ko napindot yung remote. Sensya na. Tara!